Nagtatanong ako sa mga car show ng mga double meaning question. Nag-isip ako ng tatlong tanong. Tito, boy, paano ka dapat mag-rap? Mabilis o yung mabagal? Simp o simpleng manyak? Yung sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang daw na, ba yun ni Darna? Siyempre, yung tala. Nasaan ba yung tala? Ano yung nasa likod? Kahit sulyap lang. So, tinanong ko, sinagot ni Jay sa akin. Doon nag-viral. So, pag dumadating ako ng car show, feeling ko yung mga babae, parang yan na naman siya, tatanungin na naman tayo ng bastos. Eh, hindi lang naman car show, meron din mga vape con, basta may babae. Noong nag-interview kami ni Maui Taylor, parang wala pang yung talagang juicy. Bumanat ako na, bakit ka tumatakbo nung inahabol ka nung malaking, yung podcast, yung malalabas ko yung totoong ako. Hindi lang ako bastos, witty ako, may utak, matalino. Sa pagiging public figure, may gusto ka, merong ayaw ka, and that's okay. Sobrang maayos ang pamilya ko. Ako sa mga swerteng tao. I was always the black sheep of the family. Subconsciously, ang tumatakbo sa akin, hindi ko deserve to. Kasi black sheep ako. Kasi pasaway ako. After nung BPO, nagnegosyo din ako. Nag-fail. Nag-abroad din ako. Nag-fail din. Madaming beses ako nag-fail, bro. Para pala akong patay. Parang wala akong purpose. Ngayon ito na yung pinaka-the best na trabaho. Tinan mo how God works in mysterious ways. Nilagay nila ako dito sa bastos na content, pero behind the camera, ito yung ginagawa ko talaga na first time kong actually sinabi. Madaming hindi maniniwala or daming tao na ang ganda ng message na sige ko comment lang kalbo. Imbis na naiinggit ka, ma-inspire ka. Pag-usapan naman po natin yung love life po ninyo. Okay lang. Naku po, tagal mo naman. Tagal mo naman. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! What's up guys? Ako nga pala si Brian Babilonia aka Tio Bry. Malamang napanood nyo na yung mga interview ko, mga podcast ko. Basically, conversations with beautiful and sexy women na mga siyempre taboo topics, relationship, at anything siyempre na entertaining and funny. Yan lang. Bakit niyo po naisipan maging isang content creator po? Well, originally, ever since bata ako, gusto ko talagang sumikat. Gusto ko talagang maging public figure. So, I like entertaining people. Ever since bata ako, I remember a time na, kasi yung side ng mom ko, politika sila sa Pagadian. So, there was a time na yung lolo ko, dad ng mom ko, mayor siya sa Pagadian. So, may mga time na umiikot-ikot siya sa mga schools para tingnan yung mga program, ganyan. Naalala ko noon, may picture noon. One time na parang nainggit ako doon sa mga nagsasayaw, nagper-perform sa stage ng mga bata. Sabi ko, Lolo, gusto ko, Daddy, gusto kong sumayaw, ganyan. Siguro yung lolo ko, syempre, sige, isingit nyo sa program yung apo ko. So, mayroon akong picture noon na nagsasayaw talaga ako dun sa stage. Yung ganun, sa makatuwid, epal ako. Parang ganun. Tapos, eventually, naging musician ako for 20 years. Yun ang naging career ko for the longest time. Umayos naman. Pero hindi katulad nung ngayon na yun talagang sobrang maayos talaga at naging living ko. So, yun. The reason why I became a content creator, it's because nung time na pandemic, bumagsak lahat sa akin. So, yun yung lahat, relationship, career. Basically, yun yung pati confidence ko sa sarili ko bumagsak. And at that time, when I started content creation, andun ako sa parang sobrang na-depress ako. And gusto kong sumaya. And one thing, dahil siguro gusto kong sumaya, ginawa ko yung best thing na ginagawa ko, which is entertaining people, and gumawa ng video na makakapagpasaya sa tao. So, makakapagpatawa. So, eventually, nag-start ako YouTube, pero medyo tumagal. Nagsimula ulit ako sa TikTok, and then Facebook. And then, nung umokay na yung Facebook ko, then I started going back to YouTube again. And then, everything is history. So, yun. Pwede niyo po pang mas i-expound pa po sa amin yung anong klase mga interviews po ba yung ginagawa niyo para lang mas may idea po yung mga tao?
Well, I do funny interviews. Basically, nagtatanong ako ng mga, nung nag-start ako, nagtatanong ako sa mga car show sa mga babae ng mga double meaning questions. Hindi ko rin alam kung paano ko naiisip yung mga questions na yun pero siguro yung 90s humor ko, nadala ko, yung panahon na Joey Marquez. And actually, si Tio Bray, minold ko sa character ni Joey Marquez. Kasi sobrang tawang-tawa ako sa mga movies niya talaga. So, kung nanonood siya ngayon, idol kita, Joey. Yun lang. Paano po kayo nag-start niyan, sir? Bigla na lang po kayo nagpuntang car show tapos nag-interview ng mga tao po doon. Okay. So, nag-start ako unang-una. Hindi ko alam yung mga content ko. So, kung ano-ano lang pinagagawa ko, mga nakakatawa, nagmo-monologue ako, pero hindi sa lumulusot. There was this one time, kasi yung friend ko, si Nomer Mindmaster, napakaswerte ko, nagkaroon akong kaibigan na katulad niya. At that time, putok na rin si Nomer noon. So, si Nomer was helping me. Tsaka yan, sina Boss GK, yan, tinutulungan nila ako. May time na inaasar nila ako noon kasi hindi ako makalagpas-lagpas sa 10,000 followers sa TikTok. Kasi kahit anong gawin ko, pati yung mga friend na tinutulungan ko, bigla nalalagpasan ako, ganun. Kasi nga, yung content ko, hindi ko maintindihan kung skit ba o ano. Until there was a time na yung friend ko, si Dayan, may-ari ng T-Radio na FB page, sinabihan ako na may event na dito, yung Calycon, mag-interview ka. Ikaw mag-interview, kaya mo ba? Sige, sabi ko, subukan ko. Okay. So, punta akong Calycon. Nag-interview ako ng mga lalaki, yung mga sina Glock 9, sina Pio Balbuena, sina ano. Pero at the same time, sa labas, may mga babae. Sabi ko, subukan ko kaya mag-interview. Nag-isip ako ng 3 tanong. Doon ko na figure out yung tanong na unang-una yung tito o fuckboy. Paano ka dapat mag-rap? Gusto mo ba yung mabilis o yung mabagal? Kasi rap yun yung Calycon. Tapos, simp o simpleng manyak. Yung 3 questions na yun lang. So, nag-shoot akong ganun. So, after nung nag-shoot, pag inuwi ko yung clips, pinakita ko kay Nomer tsaka dun sa friend ko si Dayan. Sabi ko, ito yung clips, ganyan-ganyan. Sabi ni Nomer sa akin, parang, Brian, bagay. Parang, ito ata yung dapat mong gawin kasi bagay sa reaction mo. Pero ako, hindi pa rin ako sold. Kasi nga, sabi ko, hindi, skit ako eh. Parang ganun. Pero in-upload ko yung Tito of Boy sa Instagram. Pag-upload ko sa Instagram, nagulat ako nag-6 million. Yung una ko nag-viral, sobrang bastos kasi yung mga sagot ng babae noon. Grabe yun pag naalala ko. Shoutout nga pala kay Jay Flava. Kasi si Jay Flava, yung rapper, si PJ Manlutak, malaki ang ano ko dyan. Sobrang forever love ko yan. Kasi siya yung nagpa-interview sa akin dun sa babae na yun. Hawak niya. Same time. Pumutok siya, sobra. Kasi ang bastos talaga nung mga, ang bastos ng mga sagot niya, sobra. Nung in-upload ko sa Facebook, natutulog ako, 13,000 followers yung Facebook ko. Paggising ko, 25,000 na. Ganon kabilis, nag-million siya. Hanggang sa tumawag na yung nanay sa akin, pinapabura. Kasi nga, utang na loob, ano na lang po, kasi yung barangay, ganyan, buong barangay po, napapanood na yung anak ko, ganyan. So ako, binura ko yung video, naawa naman ako, kasi sabi ko, I can make another viral video, pero itong nanay na nakikiusap, mahirap eh. Mahirap mahirap ayun. So, inano ko naman. Pero at the end of the day, hindi ko kasi, yung anak naman niya kasi, yun yung mga sinagot, grabe, di ba? Yun. Tapos sabi ko sa sarili ko, di pa rin ako convinced, ganyan. So, nandun ako sa bar ng friend ko, sa takeover, kay Jaire, shoutout sa'yo, Jaire. At that time, tutugtog yung Kamikaze. So, nung tumugtog yung Kamikaze, sabi ni Jaire sa akin, uy, interviewin mo si Jay, sige na, ganyan. Di in-interview ko si Jay. Pag-interview ko kay Jay ng Kamikaze, kilala ko naman si Jay kasi. So, before, we go way back nung nakakasabay namin sila nung banda ko dati. Sabi ko, Jay, yariin mo ko ha. Sabi ko, banata mo ako dito, kulitan mo lang. O sige, ako bahala, sabi niya. So yun, sobrang binasag ako ni Jay dun sa interview na yun. Nag-viral ng sobra. So nung nag-viral na ng sobra, puro bashing eh. Kasi ang tinanong ko sa kanya, parang yung sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang Darna, so ba yun ni Darna? Kasi at that time,
Sinulat ni, kasi musikero ko, alam ko yung thinking ng paano yung mga hidden meaning sa songs eh. Sinulat nila yun at the time na si Darna is si Angel Locsin. So, siyempre, yung tala, nasaan ba yung tala? Di ba nasa dibdib ni Darna? May ano doon? Ano yung nasa likod? Kahit sulyap lang. So, tinanong ko sa kanya. Sinagot ni Jay sa akin, parang, depende yan sa mga nag-iisip eh. Pero yung mga taong bastos na katulad mo, mga ganyan, yun. Doon nag-viral. So, ang daming nagalit. Daming siyempre, mga So, after nun, sabi ko, ito na. Kailangan interview na talaga yung content ko. Yun rest was history. So, ngayon. Ano pong naramdaman nyo na yung reaction po ng mga karamihan puro bashing? Nung una, siyempre medyo may onting tama sa'yo. Pero as you go on, dumating ako sa point na basher or follower, parehas sila eh. Both are helping you grow, helping you drive engagement. So sa akin, para may mga taong natatawa ka na nga lang eh. Minsan, regular sila nagko-comment na nambabash sa'yo. So parang, in a way, ayaw ka nila, pero nakafollow sila sa'yo. Pero nagko-comment sila. So sa akin, parang, kung sa mga aspiring content creator, looking at it this way, may taong tumigil, tapos nag-comment, binigyan ka ng time, dapat ma-appreciate mo sila. So, yun. So, yun po, no? Tapos nagtuloy-tuloy po kayo sa mga interview type Yes, na... nagtuloy-tuloy na. Sino-sino po yung mga kadalasang ini-interview niyo po ngayon? Siyempre, sinuwerte nga ako dahil meron akong kaibigang Nomer Mindmaster, madami nakikipag-collab sa kanyang Sexy Star at that time or mga doon ako nagsimula. And then, I built the connections din. So eventually, yun, kakapunta kong car show, nakikilala ko sila, hanggang sa nakilala ko na yung, kinakapalang ko yung mukha ko, DM ko sa Instagram, and then apparently, pumapayag naman, like si Rob Ginto, si Ava Mendez, naging kaibigan ko, and then si Maui Taylor, yan yung mga tumulong sa akin, Gigi Delana, na from the first time, nung walang-wala pa lahat, siya yung unang nagpa-interview sa akin, sikat. So, yun, nagsimula na doon. Hanggang sa na-build ko na yung connections, nakikilala ka na, napapanood ka na nila. So, dumadali siya. Na-mention niyo po yung mga car shows, no? Pag car shows po ba, randomly lang po kayong nag-approach ng mga model? Oh, yes. Tinatanong ko na may point nga na parang parang pag dumadating ako ng car show, parang feeling ko yung mga babae, parang yan na naman siya, tatanungin na naman tayo ng bastos. Pag mapasok sila, nagtatago na yung iba. Pero may mga iba naman talagang tinatawag ka din na gusto rin magpa-interview, gusto rin siyempre, tulong din sa kanila engagement din, makikilala sila. So, yun. Bakit po pala car shows? Talaga mahilig po kayo sa kotse, tapos napupunta lang po kayo ganun? Hindi lang naman car show, meron din mga vape con, basta may babae. Yun ang pinupuntahan ko, basta may babae, nandun ako. So, yun. Sa mga nakakausap po ninyo, wala naman po ba yung parang nagiging uncomfortable po sila habang kinakausap nyo? Kasi di ba, intimate po yung mga tanungan. May ganun po. Wala naman. Usually, pag sinasabi nila sa akin, pag ayaw nilang sagutin, or pag ikakat ko, or minsan nga, may mga nagpapadelete pa ng video kasi napanood ng mama nila eh. So, dinidelete ko naman, usually. Yun. Sa lahat po ng mga nakausap po ninyo, I'm sure marami na po kayong nakausap sa mga interviews po ninyo, street interviews, podcast po. Ano po yung parang mga moment na nakakatawa na naaalala po ninyo? Madami. Pinaka-moment na nakakatawa for me, ano ba? Ang dami. Naalala ko yung interview ko kay Maui Taylor. Si Maui Taylor, nung in-interview ko siya, sinama lang din ako ni Nomer kasi may collab sila. So, na-meet ko si Maui Taylor, ganyan. Okay, onting kami, kwentuhan, ganyan. Kasama namin yung boyfriend niya at that time. So, ngayon, nung ako na magsiset, ang kumukuha pa ng camera noon, kami ni Nomer, nagsushoot kami sa isa't isa. So, siya naman nag-shoot nung para sa akin. Hawak-hawak niya yung camera ko. Nung nag-interview kami ni Maui Taylor, parang sabi ko, wala pang ka-hook-hook dito Parang wala pang yung talagang juicy na masyadong mabait Bumanat ako na, sabi ko sa kanya, kahit nandun yung boyfriend niya, bumanat ako na, so, bakit ka tumatakbo nung hinahabol ka nung malaking So si Nomer, nakita ko nun, yung nasa likod ng camera, parang nahiya siya. Ganyan-ganyan. So after nun,
Sumagot naman si Maui na, teka lang, parang kamukha mo yun parang gano'n. So maganda naman, nasakyan. So sobrang nakakatawa. And then after, natawa din yung boyfriend niya. Kasi sinasabihan ko naman na, bro, kailangan kong maging mamaya kasi interview naman yun. Kumbaga nag-aano naman ako. Kumbaga I show respect naman prior to And I think naiintindihan naman ng mga ibang tao. Ano po, embarrassing moment po, meron po ba? So far, wala naman akong embarrassing moment pa kasi lahat siya para sa akin counted for creating good content So hindi siya embarrassing in a sense Wala pa naman. So bukod po sa mga interviews po, ng mga random interviews po, kasama yung mga models, mga sikat na tao, ngayon po nagpo-podcast din po kayo, no? Sa podcast po, ano naman pong idea po doon? Ganun pa rin po ba na... Okay, yung sa podcast, unang-una, dahil kasi YouTube, mas long form, mas maganda. Naisip ko na siyang simulan last year pa. Unang episode ko, biggest shoutout nga pala kay Salome Salvi. Nung nag-guest siya sa akin, doon ko na ginawa yung podcast. Kasi para sa akin, yung podcast, yung malalabas ko yung totoong ako. Malalabas ko na hindi lang ako bastos, witty ako, may utak, kahit paano, matalino. Tsaka mahilig talaga ako. My ideal setup of a hangout is somewhere like a coffee shop or something and having great conversations. So, para sa akin, yung podcast ko, yun yung natural na ako. Yun yung kasi, yung podcast ko, kaya siguro siya maayos, kaya siya nagiging engaging and it's because kung paano ako sa coffee shop at paano ako makipag-usap sa tao, ganun din ako sa podcast. I'm authentically curious sa tao. Ganun ako kahit sa bagong nakikilala, As in, I really ask questions na mas makikilala ko sila. So, nilagay ko lang sa podcast, binidyohan ko, nilagyan kong mic, yun na yun. Banggit niyo po yung na hindi lang po kayo bastos, yung meron matalino naman. Ganun po ba kadalasan yung iniisip ng tao po sa inyo? Yes. I think hindi ko naman sila masisisi. Ako naman may gawa nun. Pero most tao, yun naman talaga ang una Ang first impression nila, yung pag mapapanood nila, hindi ka naman nila kilala. So I don't take it against them. Kasi hindi naman nila ako kilala Sa akin kasi andun ako sa point ng buhay ko ngayon na what matters is kilala ko yung sarili ko. And yung mga taong kilala ako, alam nila kung sino ako. And sa pagiging public figure, hindi ka naman para sa lahat Lahat yan, may gusto ka, merong ayaw ka, and that's okay. So I think that's healthy. Kasi kung lahat gusto ka, may problema yun. May mali kang ginagawa. So, yun. Ayan po, no? Magpakilala po kayo, Tio Brian. Pag-usapan po natin kung okay lang po, medyo personal life po ninyo, no? Pero niyo po ba makwentuhan po kami ng konting backstory? Sa po ba kayo lumaki? Kamusta po ba yung environment nyo nung kabataan po ninyo na parang naghulma po kung sino po kayo ngayon? Well, ako to be honest, nothing special sobrang maayos ang pamilya ko Napakaisa ako sa mga swerteng tao na yung tatay ko, provider, yung nanay ko, housewife. Dalawa lang kami magkapatid, mas bata, babae, yung kapatid ko. Pero I was always a rebel. I was always the black sheep of the family. Meaning, sa family kasi namin, lumaki ako na lahat professional Lahat doktor. Hindi ko naman sila masisisi kasi yung tatay ko galing sa hirap. Sobrang polarity nga Yung nanay ko naman old rich kasi ang tatay niya politiko tas doktor pa. So, nagsama yung dalawa. So, mixed yung talagang mga natutunan ko sa buhay. Natutunan ko sa tatay ko yung pagiging masipag, yung pagiging maprinsipyo, may prinsipyo sa buhay, yung hindi ka, yung mga anak mo, huwag mong papalakayin sa kawalangian, mga ganon. While ang nanay ko naman, natutunan ko sa kanila, siguro doon ko nakuha sa side niya yung public speaking, yung charisma sa tao, yung maging palakaibigan. Yun nga, yung politician side, kasi sa side ng family niya, ganun lahat Sa side naman ng tatay ko, ganun din. Sila, kumbaga good conversationalist din lahat sa pamilya namin. Tapos, nag-aral naman ako na maayos. Hindi lang ako nakatapos kasi asarap magbanda
Nung college ako, nag-aaral akong architecture. Gusto ko talaga, fan ako ng arts eh. Magaling ako mag-painting nung bata. Tapos naging musikero ako. Architecture, hindi ko rin natapos kasi nga, sobrang naging in-demand din yung banda ko noon. So, hindi na ako nakatapos. So, I think ako yung taong binrake ko yung mga norms nung family namin. Kasi sa family namin, yun nga, again, dapat professional, dapat ano. So, I struggled for the longest time na matanggap na ito ako. I mean, tanggap ko naman consciously, but subconsciously, ang tumatakbo sa akin, hindi ko deserve to. Kasi black sheep ako. Kasi pasaway ako. So, nag-manifest siya dun sa behavior ko around people and the way I acted. Pero nung nahil ko yun, dun na nagsimula to. Lahat na talagang boom. Okay. In-embrace ko na yung pagiging black sheep na in a sense na ang black sheep pala pag tiningnan mo yung lahat ng white sheep, hindi pala siya pangit. Siya pala yung pinaka-unique. Siya pala yung kakaiba dun sa lahat ng white sheep. So, in-embrace ko siya in a sense na hindi na negative, in a positive way. Nung in-embrace ko siya in a positive way, doon nag-start bumukas sa lahat ng opportunities para sa akin. So, yun. Pero yung family naman po ninyo, sinuporta naman po kayo sa pagbabanda nyo, yung ganun. Oo. Oo, sobra. Sobra ang suporta nila. Naalala ko yung sabi nga ng mom ko Parang, minsan nagsisisi ako bakit kita sinuportahan sa pagbabanda mo Kasi hindi ako nakatapos ka. Pero looking back, alam ko naman hindi siya nagsisisi dahil nakita naman niya na kung saan-saan na rin ako nakapunta dahil sa pagbabanda. Kahit paano, binuhay ako ng pagbabanda ko. Although nag-corporate din ako for quite some time, 10 years, pero ngayon, inaccept ko na talaga na hindi talaga ako pang corporate I'm more of a free soul na pandun ako talaga sa freelancing, creative side, and yun. So, corporate po yung nyo bago po kayo nag-content creator? Yung po yung trabaho nyo dati? May time na ganun. May time na, nung nagbabanda ako, nag-corporate ako BPO. 10 years ako sa BPO while nagbabanda. And then, after nung BPO, nagnegosyo din ako. Nag-fail. After nung nag-abroad din ako, nag-Dubai ako. 2 years, 6 months. Corporate din. Pero nag-fail din. Madaming beses ako nag-fail, bro, after nung pagbabanda ko ng Akala ko, ito na lang yung buhay ko, yung corporate. Pero ang boring. Na-realize ko ngayon, looking back, para pala akong patay. Kasi, parang wala akong purpose. Yun pala yun Ang mga tao, pag hindi mo ginagawa yung purpose mo, para kang patay. So ngayon, bumalik ako sa purpose ko, pag-entertain. Kaya pala ako nawawalan lagi ng trabaho at that time kasi dinadala pala ako dito. So, yun. Pag-usapan po natin konti yung corporate world po, no? Okay lang po. Kasi marami po na-interview ng mga BPO worker na may mga nakikwento po sila, mga chismis-chismis sa loob. Baka meron po kayong makukwento sa amin na, alam niyo po yun, mga kaganapan doon na naaalala niyo pa hanggang ngayon po. Siyempre, di ba, madami rin, alam naman natin ang BPO hindi siya, I'm not saying it's immoral and it's bad, but the thing is, yung morality, hindi katulad ng normal na kumpanya. Siyempre, madaming kalokohan, madaming, pinagdaanan ko rin naman yun. Madami rin tayong naka-hook up doon dati. Ang tawag nga namin doon dati, booty call center. Ganon. So, kumbaga part din siya ng kabataan ko, pero one thing about the BPO is, sobrang dami kong natutunan sa kanya in the corporate world and in the business world na na-apply ko sa buhay ko ngayon. Yung pagiging organized ko, yun, siguro doon ko nakuha. Yung disiplina, yung yan. Nung tumigil po kayo doon, ano pong naramdaman nyo? Kasi di ba sabi niyo po, mas po kayo yung free soul po kayo, di ba? Yung... Natakot na-excite. Natakot kasi lagi akong sanay ng kinsenas 30 Ngayon ko nga lang naaarok yung talagang walang 9 to 5 na talagang freelancer. So, natakot, pero at the same time, na-excite din sa bagong journey. Kasi, yun nga for every ending, there's always a new beginning Ganun siya hindi natin siya dapat tingnan na the sooner you let go of the past, the faster you will progress in the future Parang ganun. Balik ko lang po konti, no? So,
dati pa po talaga, maano na po kayo, yung parang ma-humor, Oo. makulit, ganun po. Nakuha ko to sa tatay ko. Kasi yung tatay ko ganyan din. Yung side namin sa family na sobrang makulit, pilyo, patawa. Alam mo yung ganon. Ano bang tawag nun? Yung amiable. Kumbaga amiable sa mga tao. Yun, nakuha ko. Kasi sobrang palakaibigan tsaka komedyante talaga ako. Ako yung life of the party usually. Pag pumupunta ako nun, usually kadalasan bangka ako sa inuman, sa ganon. So normal talaga siya sa akin. Kaya sobrang dali. Ito na nga, ngayon ito na yung pinaka-the best na trabaho nagkaroon ako ngayon. Kasi parang hindi ako nagtatrabaho. Honestly, yung parang araw-araw excited ako. Hindi na ako, kumbaga parang ang dali na ng lahat. Mukhang close na family po kayo. Oo, sobra. Ano pong mensahe nyo dun sa mother and father po ninyo? Ako sa dad ko, siguro, buhay pa yung dad ko ngayon yung mom ko patay na. Pero yung dad ko, ngayon ko naiintindihan yung mga tinuturo mo sa akin. Kasi at that time, ang tatay ko pala, sobrang full of wisdom, pero hindi ko lang siya na-appreciate. Hindi ko siya na-appreciate. Hindi pa siguro ready yung ako na i-receive yung wisdom niya. Pero ngayon, sobrang na-appreciate ko siya. Sobrang na-appreciate ko lahat ng ginawa niya. Siyempre, naging tatay din ako. Na-appreciate ko yung lahat ng ginawa niya para sa pamilya namin, yung mga sacrifices na ginawa niya, especially when taking care of my mom, when my mama was, having struggles with health, with cancer, with Sa mom ko naman, ako, siguro sana, alam ko naman, pero sana proud siya sa anak niya ngayon, kung ano yung naging yung anak niya ngayon. Kasi, nung buhay siya, ang dami kong regrets na hindi ko nabigay sa kanya yung full potential ko. Madami akong pangarap na hindi ko nabigay sa kanya. So, I lived with guilt for the past 10 years nung namatay siya. Pero ngayon, masasabi ko na kung ngayon buhay siya, alam ko magiging proud siya sa akin. Alam ko matutuwa siya dun sa mga ginagawa ko. Not maybe because of my content, but what I'm doing behind the content. Na madami akong tinutulungan tao, madami akong napapasaya, may mga tao akong after makausap ako, they feel good about themselves. One thing about me, hindi alam ng lahat ng babaeng na interview ko. At the end of the day, pagkatapos nila, kahit tanungin nyo sila, pagkatapos nilang makausap ako, ma-interview ako, pagkatapos namin mag-share ng kain together, they feel good about themselves and they're all empowered dahil dun sa mga conversations namin off camera. Para sa akin, bigger than the content, bigger than the yun yung purpose ko sa mundo. I think, ang purpose ko sa mundo is to empower people, make them realize that they deserve better, they can get better opportunities, hindi lang ito. Especially yung mga babae, kasi alam naman natin, madaming mga babae ngayon na binebenta yung sarili nila. Feeling nila yun lang ang worth nila. Yung katawan nila may presyo. So, I think, yun yung mission ko sa mundo. Na, tinan mo how God works in mysterious ways na nilagay nila ako dito sa bastos na content, pero behind the camera, ito yung ginagawa ko talaga. Na, first time kong actually sinabi. Madaming hindi maniniwala or pero they can ask everyone na nag-guest sa podcast ko, nag-guest sa ko. Lahat sila. Ang regalo ko sa kanila, energy exchange ko sa kanila is they feel better about themselves. They realize, meron silang na-realize at the end of the day. Sa akin na nag-spark na they deserve better. And they can get so much out of life if they would just heal themselves and heal their childhood traumas. Ayun po, nabanggit niyo po yung kung sino po kayo behind the camera. Pag-usapan po natin konti. Sure.
behind the camera po ba, pag hindi po kayo nag-shoot ng mga content po, ano po bang pinagkakabalahan niyo? Ako, behind the camera, really, I'm just enjoying life, no? I'm at the stage of my life na gusto ko lang yung kapayapaan, and the way I am achieving the peace that I have inside me is I'm more into spirituality. So meaning, I practice spirituality. Ang spirituality nga pala, just to be clear, hindi po siya religion. It's actually a practice of going back to yourself, understanding yourself, and loving the people around you. And then, putting yourself first. Ayusin mo na yung sarili mo. Tapos, syempre, every day I improve myself. I listen to podcasts. Basically, read books din. Self-improvement. So, behind the camera, yun talaga yung mga hilig kong gawin ngayon. Spend time with nature. Yun yung mga ginagawa ko behind it to unwind. Not like before na mag-bar, mag-ano. Wala na. 2 years na akong sober, hindi na ako umiinom. As in, so, ayoko na rin masyado mag-club. Pag club, medyo pumapas na ako. Mas trip ko na yung slow mornings, morning person na ako, meditation, workout, talagang self-love, ng matinding self-love and self-care. So, yun. So talagang Tio moves na. Parang Oo. Tito Ganaw. Sobra. Pag-usapan naman po natin kung okay lang din po. Medyo mas personal na po ito kasi Go ahead. di ba nga po marami po kayo na-interview na mga babae, mga models, and tinatry niyo po i-break yung stigma and yung mga norm po na Totoo. iniisip ng mga tao. Pag-usapan naman po natin yung love life po ninyo. Okay lang. Naku po. Okay, Meron po ba go. kayong kayong love life? I'm single actually. This is the longest time I've been single kasi sobrang nag-focus ako sa career. Sobrang nag-focus ako sa andito ako sa stage ng buhay ko na hindi naman ako naghahanap pero wala namang masama kung meron ako matatalisod. Pero andun ako sa sobrang mahal ko na yung sarili ko na gusto ko yung papasok sa buhay ko makakapag-add ng sobrang value sa akin. Not because of money or whatever, pero yung babaeng tipong hindi ka nai-stressin, hindi ka na toxic, yung tutulungan ka na sa career mo. Yung babaeng pag-uwi mo ng bahay, hihiga ka na lang, pwede mo i-turn off yung brain mo, tapos mag-uusap lang kayo. So, andun ako sa ganun. And so far, wala pa naman akong natatalisod. Pero, yeah, lumalabas tayo. We're meeting people and I'm going out with people din. So, yun. Ano po ba yung type nyo in physical? Physical? Nako. Physical, mistisa. Mahilig ako sa mistisa eh. Siyempre, sexy. Hindi ko naman maaalis yun. Yun talaga. Sexy, maganda, matalino. Yan. Gusto ko matalino. Gusto ko marunong siyang humasel ng pera niya, na sarili niya. Kahit na hindi ko naman siya papagastusin pang magkasama kami. Pero gusto ko yung may diskarte rin sa buhay. And kung yung pera ko, kaya niya rin i-expand. Parang ganon. So, yun. Simple lang naman. Mistisa, maganda. Di ba? Sexy. Yan. Baka po may mensahe po kayo sa future partner po ninyo. Ano pong gusto niyo sabihin? Future partner ko, siguro mensahe ko, parang, tagal mo naman. Tagal mo naman, dumating ka na. Ready na ako sa iyo eh. 'Di ba? Ready na ako sa iyo eh. Higa ka na lang eh. Higa ka na lang, hahayin na kita. 'Di ba? Magta-travel na lang tayo, mag-enjoy na lang tayo sa buhay, tatawa na lang tayo. Alam mo 'yun, wala ka nang kakumpetensya, ensure na ako doon kasi sawa na rin talaga ako eh. Ganun. 'Yun. So gusto niyo na po talaga mag-settle down na? Yeah, dumating na ako ngayon. Kasi I've been married na rin. Annulled ako, to be honest. Yun ang gusto kong sabihin na I'm annulled. So I've been with a lot of relationships. Siyempre, huwag mo na itanggal din yung pagiging banda ko. Ang dami ko na rin nakasamang babae noon before. Diba? Hindi lang halata kasi hindi naman tayo gwapo, pero hindi naman sa pagmamayabang. Medyo, naman, di ba? So ando na ako, masasabi ko at this point in time, yes, I'm ready. I'm ready na sa ganong na mag-alaga ng babae and mahalin na lang yung isang
Yung stage ko ng buhay ko, ika nga sabi ni Jason Statham na gusto ko na lang tumawa, kasama yung mga mahal mo sa buhay, kumita ng pera, tapos magmahal na lang ng isang babae and spoil siya for the rest of my life. Parang ganun. Sa inyo po ba, may balak po kayo bumuo ng pamilya po? Parang, Actually, may family na naman ako kasi may mga anak na ako eh. Pero, syempre, why not? Why not? Yun naman yung ano talaga eh, essence nung, kasi yun yung nakita ko sa, kahit naging bugoy ako siguro, it's because yun nakita ko sa parents ko eh, the way they are. That's why I'm still hoping na I want to have that kind of relationship, yung katulad nung sa nanay at sa tatay ko. ito po, medyo random lang po na tanong. No? Si Tio Bray ba ay isang mapagmahal na tiyuhin? Siyempre, oo naman, sobra, sobra. Punong-puno na nga eh. Yan. Di ba? Ngayon po, ano pong hopes and dreams niyo po sa career po ninyo? Ano po bang plano po ninyo? Dati sabi ko, gusto kong sumikat sa internet. Ngayon naman, gusto ko maging podcast. Ngayon, andun ako sa gusto ko maging pinakamagaling na podcaster. Tapos, gusto ko maging host. Maging well-renowned host, mapa-game show, mapa-events, mapa-ano. So, andun na ako sa trajectory na yun. Yun na yung next level na gagalawan ko, pagiging host. So, kung dati Joey Marquez, ngayon naman gusto kong maging Willie Revillame. Yung ganong host. So, yun. Ano po mensahe niyo po sa mga manonood po? Ako, sa mga Skynam, yung mga nanonood sa akin at mga magpa-follow pa, makaka-discover sa akin, maraming salamat sa inyo kasi dahil sa inyo natupad yung pangarap ko sa sarili ko. Binigyan niyo ako ng trabaho, binigyan niyo ako ng hope, binigyan niyo ako ng love na sobrang, minsan akala ko dati hindi ko deserve, pero ngayon nasasabi ko sa sarili ko, deserve ko yung love niyo. Sobrang suporta niyo sa akin. Nabalik ko yung self-confidence ko sa sarili ko. I'm forever grateful sa inyo lahat. And sana lahat din kayo, ma-experience nyo yung na-experience ko ngayon. Sana yung mga pangarap nyo matupad din. Sana lahat kayo yumaman. Sana lahat kayo umayos, maging healthy, maging payapa sa loob nyo. Yun lang. Sa mga sa mga bashers, tsaka sa mga taong na-judge po, meron po ba kayong gusto sabihin po? Ako, sa akin, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, di ba? Pero ang sa akin lang, sana kakabas nyo, may natututunan kayo. Sana yung i-transmute nyo yung energy nyo sa ika-aayos nyo. Kasi madaming tao na, ang ganda ng message. Like for example, yung isa kong channel, ang ganda ng message. Sa ko-comment lang, kalbo. Di ba? Yung parang, sana, makuha mo yung message. Hindi yung itsura, hindi yung guest, hindi yung makuha mo yung message and matuto ka doon. Kasi pag natuto ka doon, ngayon, ako, kakabas mo, umayos na yung buhay ko. Di ba? Kung ano-ano nang na-achieve ko ngayon, pero ikaw, nandiyan ka pa rin sa cellphone mo, nambabas ka pa din, nag-hate ka pa din, naiinggit. Kasi yun eh, ang bash, inggit eh. Naiinggit ka pa din. Imbis na naiinggit ka, ma-inspire ka. Na sana ikaw mismo umayos din yung buhay mo. Ako, wala akong ibang wish sa lahat ng basher, kundi umayos din yung buhay nila, mahanap nila yung peace, and at the same time din, umunlad din sila sa buhay. Ano na po yung mga susunod na kabanata para kay Tio Bray po? Tuloy lang tayo sa podcast. Ano lang naman ako, lagi ako bro, wala pa ako masyado sa future. I'm staying in the present moment, just like right now, we're having a good conversation, may camera lang. Pero ako, andun lang ako sa loving what I do. Being excited every day to shoot an episode na mamimit ko na naman itong ibang taong to, anong matututunan ko sa kanya, anong matututunan niya sa akin. So, andun lang ako every day, doing that everyday work. And then, whatever happens, whatever I attract, bahala na. Bahala na si God, bahala na si universe sa akin. And I know naman lahat ng ginagawa niya is para sa i-improve ng kaluluwa ko and sarili ko. Kung halimbawa, gusto nyo naman mapanood yung mga podcast ko sa mga hindi nakikilala. Ako nga pala si Tio Bray. Mag-follow kayo sa akin sa Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Meron tayo niyan. Spotify din, Tio Bray Podcast.
Meron din ako 2 podcast, Tio Bray Podcast, and then kung gusto mo ng self-improvement, meron akong self-improvement podcast, yung Do You Think with Tio Bray. Lahat yan nasa YouTube, nasa Spotify. So, mag-subscribe kayo kasi makakatulong po talaga ito sa atin at sa akin. At madami rin naman kayong matututunan. Pag nag-subscribe kayo sa akin, I will try my very best na may makuha kang value. Either mapatawa kita or may matutunan ka sa buhay. So, yun lang. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!